Kumusta mga kasaliksik? Muli naman tayong dumako sa pinakamalamig at nakakakilabot na mundo ng Antarctica, kung saan ay patuloy itong nagbibigay ng kilabot sa mga eksperto. Kaya mula sa isang nakakakilabot na research mission na ginawa ng mga scientist hanggang sa mga sinuunang fossils na nagbunyag ng mga nakakatakot na sekreto ng ating nakaraan, ay pag-usapan natin ang 10 nakakapanindig balahibong natuklasan ng mga scientists sa Antarctica. Kaya kung handa ka ng malaman at mapanood ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Research Mission. Noong 1956, itinatag ng pamahalaang Estados Unidos ang McMurdo Station sa pinakatimog na bahagi ng Ross Island sa Antarctica. Isa ito sa pinakamalaking sentro ng pananaliksik sa kontinente at kayang tumanggap ng hanggang 1,200 katao. Naging mahalaga ang istasyong ito sa iba't ibang misyon ng pananaliksik at pagliligtas sa rehiyon. Sa pagsisimula ng 2015, isang kakaibang kwentong lumitaw nang magbahagi ang retiradong US Navy flight engineer na si Brian ng kanyang mga natatanging karanasan sa Antarctica. Hiniling niya kay Linda Moulton Howe, isang investigative reporter na gamitin ang pangalang Brian para protektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Si Brian ay bahagi ng Antarctic Development Squadron mula 1983 hanggang 1997 at nakilahok siya sa maraming misyon sa buong kontinente. Sa halos buong panahon ng kanyang serbisyo, wala namang kakaibang pangyayari, ngunit bago siya magretiro, nagsimula siyang makaranas ng mga di pangkaraniwang pangyayari na bumalot sa kanyang mga misyon. Ang mga kwentong ito ay nagbigay ng misteryo at tanong tungkol sa mga lihim na maaaring natutuklasan sa ilalim ng nagyayelong kalupaan ng Antarctica. Number 9. Engkwentro sa alien. Noong ang isang crew ng mga scientists ay lumapit sa isang misteryosong butas sa yelo sa Antarctica, nagsimula ang kanilang mga kagamitan na magloko. Nagkaaberya ang kanilang mga dikuryenteng sistema at nagkaroon ng kakaibang magnetic disturbance sa paligid. Pinaghihinalaan ng crew na ang butas sa yelo ay ang sanhi ng mga kakaibang pangyayaring ito. Matapos nilang maayos ang kanilang mga kagamitan, sinalubong sila ng mga hindi pamilyar na kalalakihan na nakasuot ng itim na suit, mga estranghero na hindi naman talaga nakatalaga sa kanilang base. Ayon kay Brian, naniniwala siyang mula pa sa Washington DC ang mga lalaking ito na maaaring nagbabala sa kanila na wag na muling magpunta sa nasabing lugar at ipinagbawal ang pag-usapan ng insidente. Naisip ni Brian kung ano ba talaga ang kanilang natuklasan at kung may kinalaman ba ito sa mga kakaibang kwento tungkol sa Antarctica, tulad ng mga kwento ng malalaking istruktura na nakabaon sa ilalim ng yelo. Number 8. Mga base ng alien sa ilalim ng yelo. Ang Antarctica ay isa sa mga pinakamahiwagang lugar sa mundo at maraming naniniwala na may mga nakatagong alien base sa ilalim ng makapal na yelo nito. Dahil sa kalayuan, matinding lamig at kapal ng yelo, perpekto itong taguan para sa mga nilalang na gustong manatiling lihim. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na kwento tungkol dito ay nagmula sa isang retiradong Navy SEAL na kilala bilang Spartan 1. Ayon sa kanyang salaysay, noong 2018 daw nakita nila ng kanyang grupo ang isang sinaunang istruktura na nakabaon sa yelo. Isang napakalaking octagonal na gusali na may 30 talampakang pinto na gumagalaw ng madali kahit sa isang dampi lamang. Sa loob ng istruktura, mainit ang temperatura. Umaabot sa 68 hanggang 72 degrees Fahrenheit at napapalibutan ng mga pader na may kakaibang berdeng simbolo na nagliliwanag. Para kay Spartan 1, ito ay isang teknolohiya na higit pa sa kayang gawin ng tao at maaaring gawa ng isang sinaunang alien na sibilisasyon. Bagamat hindi mapatunayan kung totoo nga ito o hindi, lalo lamang nitong pinasigla ang mga haka-haka na posibleng may mga nilalang mula sa ibang planeta na gumagamit ng Antarctica bilang kanilang taguan. Isang lihim na base sa pinakamatindi at pinakatahimik na lugar sa mundo. Number 7. Gobyerno ng mga alien. Sa kabila ng mga pagtutol at kakulangan ng ebidensya, patuloy naman ang pagkalat ng mga tsoryang nagsasabing merong mga base o mga base ng mga extraterrestrial o mga nilalang mula sa ibang planeta na nakatago sa ilalim ng yelo sa Antarctica.
Ayon sa mga whistleblower at ilang di kilalang pinagmumulan ng mga kwentong ito, sinasabing may mga alien na nakikipagtulungan sa ilang pamahalaan ng mundo para sa mga lihim na operasyon. Ang mga paniniwalang teknolohiyang galing sa mga alien ay sinasabing pinag-aaralan at inaaangkop sa teknolohiya ng tao upang magamit sa kapakinabangan ng sangkatauhan. Ang mga haka-hakang ito ay mas pinalakas ng mga misteryosong satellite images at mga limitasyong ipinapatupad ng ilang pamahalaan sa paggalugad sa ilang bahagi ng Antarctica. Sinasabing ang mga istruktura at anomalya sa yelo ng Antarctica ay patunay sa mga tagong base na ito na di umano'y may mga malalaking underground complex at alien artifacts. Para sa ilang naniniwala, hindi lang ito mga simpleng tsorya. Malaki ang paniniwala nila na hanggang ngayon, aktibo ang mga alien na ito sa pagtatago at patuloy na nakaka-impluwensya sa mga kaganapan sa buong mundo mula sa pinakaliblib na lugar sa mundo. Number 6. Ang pader sa paligid ng butas. Ayon sa isang tsorya, may malaki daw butas sa South Pole na itinatago mula sa mata ng publiko. Para maiwasang may mga turista o kahit mga penguin na mahulog dito, sinasabing may mga pader na nakapaligid sa butas na ito. Ang pader na ito ay hindi nakikita pero inaakalang tunay at matibay at nagsisilbing harang upang walang sino mang aksidenteng mapunta dito. Ang sinasabing pader ay may layuning protektahan ang lihim ng Hollow Earth o ang loob ng mundo na posibleng tinitirhan ng mga nilalang o bagay na hindi pa natin alam. Para sa mga naniniwala sa tsoryang ito, ang harang na ito, maging pisikal man o enerhiya, ay nilikha upang mapigilan ng mga mausisang scientist, explorer o kahit mga di kilalang nilalang mula sa paglapit dito. Number 5. Sikretong Nazi Submarine. Ayon sa mga ilang tsorya na lumalabas sa publiko, sinasabing bukod sa umunoy base ng mga UFO sa ilalim ng yelo, meron ding tagong base ng submarine ng mga Nazi na matatagpuan sa isang kuweba na natatakpan ng yelo. Ilang daang milya ang layo mula sa dagat. May pinaniniwalaang lagusan mula sa gilid ng yelo na nagbibigay daan sa mga submarine upang makalabas at makabalik ng hindi nakikita. Dahil dito, posible raw na patuloy na ginagamit ang mga base para sa mga lihim na operasyon hanggang sa kasalukuyan. Nabuo raw ang base na ito bago matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig upang makatakas ang mga Nazi at makapagsagawa ng mga misyon na hindi malalaman ng mga puwersa ng alyansa. Sa paglipas ng panahon, lumago ang mga haka-haka tungkol sa base. Hindi lamang umano ito ginagamit ng mga Nazi o ng kanilang mga inapo, kundi pati na rin ng iba pang grupo na may layuning kontrolin ng mundo mula sa ilalim ng yelo. Number 4. Ang pyramids ng Antarctica. Paminsan-minsan lumalabas ang mga litrato ng tila mga pyramid na nakasilip sa ilalim ng makakapal na yelo sa Antarctica. Dahil dito, nabuo ang mga tsorya at haka-haka na posibleng may mga sinaunang istruktura sa ilalim ng yelo na itinayo ng isang nawawalang sibilisasyon o ayon sa iba ng mga alien. Ang mga pyramid na ito ay pinaniniwalaan ng ilan na mas matanda pa kaysa sa mga pyramid ng Egypt, na gawa ng isang napaka-advanced na lahi na maaaring naglaho o nanirahan sa ilalim ng lupa sa tinatawag nilang Hollow Earth. Kung totoong may ganitong mga istruktura sa Antarctica, malaking pagbabago ang maidudulot nito sa ating pag-unawa sa kasaysayan ng tao. Maaring patunay ito na may mas advanced na sibilisasyon bago pa man ang kilalang sibilisasyon ng tao, o di kaya ebidensya ng impluwensya ng mga extraterrestrial sa mundo sa napakatagal na panahon. Ang mga pyramid na ito ay minsang nakikita ng mga tao ngunit bigla rin nawawala, natatakpan ng yebe o tinatago, ayon sa iba ng may mga kapangyarihan. Number 3. Nakakakilabot na halimaw. Taong 2016, kumalat sa internet ang isang satellite image ng Deception Island sa South Shetlands na nagpa-excite sa maraming netizen. Maraming nag-akala na ang nakita nila ay ang Kraken, isang malahiganting halimaw dagat na pinaniniwalaan noon ng mga mandaragat. Sa unang tingin, aakalain mong totoong may Kraken na umaahon mula sa ilalim ng karagatan. Ngunit sa katotohanan, ang Kraken na ito ay isang bato lamang na tinatawag na Sail Rock
na may taas na 78 talampakan at nakatayo sa gitna ng karagatan. Gayunpaman, kahit na walang kraken, may mga tunay naman na dambuhalang nilalang sa katubigan ng Southern Ocean. Isa na rito ang colossal squid, isang malaking pusit na umaabot ng hanggang 30 talampakan ng haba at higit sa 1,000 kilo ang bigat. Mas malaki ang katawan nito kaysa sa giant squid na nasa mga maiinit na tubig. Bagaman isang mabagsik na mandaragit ang colossal squid, hindi rin ito ligtas mula sa panganib dahil paborito itong kainin ng mga sperm whale. Dagdag pa rito, may mga ulat ng kakaibang nilalang na tinatawag na ningit, isang umano'y malalaking nilalang na mukhang tao at sinasabing nakita ng ilang barkong Hapones na nanghuhuli ng balyena noong 2000s. Number 2. Lawa sa ilalim ng yelo. Isa sa mga nakakagulat na tuklas tungkol sa Antarctica ay ang pagkakaroon nito ng malalawak na mga lawa sa ilalim ng makakapal na yelo. Mahirap paniwalaan na mayroong kahit anong organismo na kayang mabuhay sa ilalim ng makapal na yelong halos 3 kilometro ang kapal. Gayunpaman, sa tulong ng radar technology, natuklasan ang humigit kumulang 400 subglacial lakes o mga lawa sa ilalim ng yelo. Sinasabing nabuo ang mga lawang ito matapos humiwalay ang Antarctica mula sa supercontinent na Gondwanaland. Kabilang sa mga lawa na ito, ang Lake Vostok, ang pinakamalaki at natuklasan ng mga siyentipikong Russian noong 1990s. Ito ay matatagpuan 3.5 kilometro sa ilalim ng yelo at tinatayang hindi pa naaabot o nagalaw sa loob ng mahigit 20 milyong taon. Kamangha-mangha, noong 2014, nadiskubre ang isang aktibong ecosystem ng mga mikrobyo sa isa pang lawa na tinatawag naman na Lake Willetts, halos sa 1 kilometro sa ilalim ng yelo. Ang mga mikrobyo dito ay nabubuhay sa methane at ammonium bilang enerhiya kahit walang sikat ng araw o sariwang hangin sa loob ng napakatagal na panahon. Number 1. Sinaunang mga fossils. Ang kasalukuyang malamig at nagyayelong anyo ng Antarctica ay nagtatago ng isang kakaibang nakaraan na halos hindi natin aakalain. Ayon sa mga sayentipiko, milyon-milyong taon na ang nakararaan, ang lugar nito ay may mas mainit na klima at tinutubuan ng makakapal na kagubatan. May mga natagpo ang mga fossil ng mga puno, mga bakas ng dahon at ebidensya ng mga tropikal na halaman. Ang mga pagtuklas na ito ay nagbibigay ng mga palatandaan na noong sinaunang panahon, maaaring masiglang kagubatan ang Antarctica at posibleng may mga simpleng anyo ng pamumuhay dito. Bukod sa mga halaman, nakakita rin ang mga siyentipiko ng mga fossil ng mga hayop sa dagat, mga ibon at maging ng mga dinosaur na nabuhay noong panahon ng Cretaceous. Isa sa mga kamangha-manghang natuklasan ay ang fossilized na bahagi ng pakpak ng mga insekto na nabuhay sa pagitan ng 14 at 20 milyong taon nang nakalipas. Meron ding mga fossil ng maliliit na organismo na lubang ikinagulat ng mga eksperto. Sa lahat ng kanilang natuklasan, ang pinakakahanga-hanga ay ang mga 50 milyong taong gulang na mga sperm cell ng isang extinct na species ng bulate. Isang bihirang ebidensya na nagpapakita kung gaano katagal at kaiba ang kasaysayan ng buhay sa Antarctica.